Balitaan ko ay yung House ang nag-anunsyo na sila'y magfa-file ng motion for reconsideration. Yung dinadraft na resolution on impeachment, in general, ma'am, can we say na it is seeking for the Supreme Court to reconsider its ruling? Yun po ba yung in general na prayer niya? Nali, sabi niyo nga po premature, so you will vote against it if it is raised on the floor on August 6? Anong i-dismiss namin kung hindi pa isang pirasong ebidensya o isang warm body na witness ay narinig? May mga pagkakaiba-iba man kami ng concerns o opinion dito tungkol sa impeachment. Nagkakaisa po kami sa minority na dapat magkaroon ng maayos na desisyon. Hindi lang kami sa minority, ang buong Senado kung papaano talaga namin ititreat itong buong impeachment trial at given din yung importanteng desisyon ng Korte Suprema. At the same time, yung ibang mga importanteng prinsipyong nasa konstitusyon, kaugnay ng obligasyon ng Senado, obligasyon din ng House pagdating sa impeachment at yung karapatan ng ating mga mamamayan na magkaroon ng buong impormasyon at matugunan ang entitlement nila sa accountability naming mga public officials. Before ma'am, hopeful pa rin kayo na magkakaroon ng trial considering na unanimous yung en banc ng Supreme Court nung bumoto sa ruling na nagdideklarang unconstitutional yung impeachment case? I'm always hopeful, lalo na sa ganitong mga pinakaimportanteng mga proseso na iniaatas sa Senado na may partikular na obligasyon. So, ilalabas ko rin yon, yung mga argumento, opinyon, pati boto, kaugnay ng pag-asang iyon sa August 6. Okay, Mav, and then si RG. Hello. Hello. Okay. Yeah. Meron po kasing ilang senators na nag-raise ng concern na baka raw po pag hindi sumunod yung Senado sa SC ruling ay magkaroon ng constitutional crisis. Your comment lang po. Wala namang may gustong magkaroon ng constitutional crisis ni political gridlock o deadlock na sinabi naman ng ibang observers. Kaya nga talagang binubuno namin these days, these weeks, kung papaano tamang dapat kumilos ang Senado. At lahat nito ay pinag-aaralan namin sa ngayon at ihahain namin ng kompleto pagdating sa plenary sa August 6. At ma'am, yung sa August 6 nga po, plenary ito, are you still Yes. hopeful that you will reconvene as an impeachment court? Yes, I think the court is still convened. Ang trial ay nagpapatuloy. Kaya hopeful ako at yan ay magiging laman din ng aking mga argumento at opinyon sa August 6 na patuloy kaming magko-convene patungo nga dun sa pinaka-importanteng paghain ng mga ebidensya at mga witnesses dun sa bawat article of impeachment. Pero yung sa August 6, ma'am, yung deliberation tungkol sa impeachment, saan gagawin yun? Sa plenary session ninyo as legislative body or magko-convene kayo on August 6 as impeachment court? Ano yung usapan, ma'am, dun sa caucus? Apparently, tatalakay na kami ng mga isyung ito bilang Senado muna, bilang legislative body. Okay, RG. Personally kayo po, ano pong position ninyo? Susunod po ba kayo dun sa Supreme Court or hindi? Kasi for your other colleagues, even the majority, they've made their sentiments clear. May mga nagsabi na kung sino yung pabor sa pagsunod at hindi. Lagi kong nirerespeto din ang Korte Suprema tulad ng inaasahan kong mutual respect nila sa iba pang mga branches of government. Kasama na ang legislature kung saan nakapabilang ang Senado. Kaya ang disposition ko, at naririnig ko yun sa iba pang mga colleagues ko, ay maghanap ng pagbabalanse o harmonization sa pagitan ng pagrespeto sa Korte Suprema, pagtaguyod sa mga responsibilidad namin bilang Senado at pagtupad sa aming mga obligasyon sa ating mga mamamayan na nag-e-expect at tamang nag-e-expect sa amin ng pagtaguyod din sa accountability ng mga public officials. Ma'am, I remember your statement when the ruling came out. And parang, I would like to clarify, do I take it to understand na parang you feel na talagang humirap ang impeachment because of the
because of may mga nilagay silang requirements eh. Oo, additional requirement. Actually, yung requirements o additional requirements na iyon para makapagsimula ng isang impeachment process ay isa sa ilang mga seryosong tanong pa rin, seryosong concerns na meron ako at naririnig ko rin sa ibang mga colleagues ko sa recent development na ito ng desisyon ng Korte Suprema na habang dumadaan yung mga araw ay sinasabi na rin ng ibang mga constitutionalists at legal experts at palalim ng palalim yung mga concerns na ipinapahayag nila papunta na sa konstitusyon, papunta na sa mismong demokrasya natin. So in a sense, humihirap o bumibigat yung aming responsibilidad sa ngayon na klaruhin itong mga lumalabas na concerns tungkol sa impeachment process per se para magabayan kami sa kasalukuyang impeachment at yung implikasyon din ito sa mga posibleng susunod pang mga impeachment process sa mga susunod na maraming taon pa. Balikan ko na yung Senate Joint Resolution number 1 po ninyo. Napasama po si Senator Kiko at Senator Bam. Nagulat nga kami doon. Is that something that sasama pa rin po ba sila in future resolutions of the minority? Is this the start of a trend na pagka may certain issues, baka sumama sila sa inyo? Hindi ko naman masabing trend ito na nagsisimula ng pagsama on a case-to-case basis. Pero masaya ako na bukod sa aming united minority, meron pang mga colleagues kahit mula sa majority na pumirma din. And I hope, malay natin, may mga madadagdag pa sa mga susunod na panahon. Anyway, ma'am, may mga nagsasabi na kung yung Senate noong February, inaksyon na agad yung impeachment, tapos na sana yung impeachment trial kay BP Sara. Pero according naman kay SP Cheese, parang vindicated na naging maingat nga yung Senate dahil paano kung tinapos nyo yung trial, kinonvict nyo si BP Sara, and then ganito yung naging ruling ng Korte Suprema. So ano daw yung magiging sitwasyon ngayon ng Senate? I would not say na vindicated ang Senate leadership dito sa ruling ng Korte Suprema. Dahil nga separate and co-equal branches kami, so meron po kaming in a way separate and co-equal obligations din na kumilos ayon sa aming kanya-kanyang mga obligasyon. Hindi ko rin naman masabi na di sana tapos na yung impeachment trial sa ngayon kasi hindi pa nga kami humahantong sa pagdesisyon ng trial calendar. Pero definitely, I still believe na kung sinunod namin yung klarong sa konstitusyon na commence trial forthwith noong Pebrero, ay mas nakausad na kami sa ngayon at mas natutupad na namin ang aming obligasyon sa ating mga kababayan na pati sila, hindi lang kaming mga senator judges, pati yung ating mga kababayan ay kahit papaano nagsisimula ng malaman ano ba yung mga ebidensya at witnesses sa mga articles of impeachment by now. Anyway, okay, about impeachment. Amor. Okay. Yes po. Po. Sen, nung Tuesday daw po kasi meron ng plano na tumayo mag-motion to dismiss yung impeachment complaint dahil nga dun sa Supreme Court ruling. So pag nangyari po ulit yan sa August 6, ano po yung magiging action po ninyo? O pag nangyari po yan, pagdedebatihan talaga namin yan. At handa po ako, handa kami sa minority para ilatag ang bawat naming argumento, bawat naming opinyon, at kung talagang ipilit sa botohan, bawat naming boto kaugnay niyan. Personally, hanggang ngayon premature kung maghahain o pagbobotohan ang motion to dismiss. Kasi anong i-dismiss namin kung hindi pa isang pirasong ebidensya o isang warm body na witness ay di narinig pa naming mga senator judges. Safe to say kayo po personally, sabi nyo nga po premature, so you will vote against it if it is raised on the floor on August 6? So it's safe to say that, pero ayoko namang i-preempt kung talagang gagawin na nila sa August 6 or not. Basta't yan ang napagkasunduan naming petsa at yan din ang pinaghahandaan naming maigi bawat isa sa amin. Okay, Mav, additional about impeachment.
Ma'am, naglabas lang po kayo ng joint statement with Sen Kiko and Sen Bam about your feelings on the ruling of the SC. May plano po ba kayo na gumawa ng isa pang joint resolution dito to express the sense of the Senate? Merong draft resolution, hindi joint resolution, pero resolution na tinatrabaho ng ilang mga senador. Kasama po ako. Yes. Ano yung lalaman yun? Well, yung laman nun ay may ilang highlights na naisama dun sa statement na na-release. And I believe makakasama po yun sa maraming argumento, opinion at eventually kung ipipili talaga boto pagdating sa August 6. Basta't yan yung kumbaga D-Day na pinupuntahan naming lahat dahil yan ang napagkasundoan ng buong Senado. Ma'am, yung reso, ano po yung hinihiling niya? Ano yung prayer niya? It's more of draft pa rin siya sa ngayon pero nagsasite po siya ng mga references sa ilang mga dating justices. Opo, na nagbibigay ng payo kung papaano, ilang mga gabay kung paano pwedeng mag-move forward. So, magbe-benefit po kami dyan kahit sa parating na debate sa August 6. Ma'am, ilan kayong mga senator? Hindi ko, kasi may ibang senador na nangunguna sa pag-draft niyan, so hindi ko alam kung ilan na ang pumirma dyan o ilan yung final number na magpipirma. Headed by Senator Kiko Pangilinan, ma'am? Pwede niyo po siyang tanungin dyan, yes. Okay. How about in filing an MR? Would you want to be part of any move to file, or are you going to spearhead filing an MR dun sa ruling ng court? Well, regarding a motion for reconsideration, ang nabalitaan ko ay yung House ang nag-anunsyo na sila'y magfa-file ng motion for reconsideration. Alam po natin na meron silang 15 araw mula nung lumabas yung ruling ng Korte Suprema para ito ay gawin. And I hope na pagdating ng aming debate dito sa Senado sa August 6 ay makakapag-refer na kami sa kung anong magiging laman, sa kung anong MR ang maaari nilang i-file within this period. Kung kami sa Senado ay maghahain din ng MR, in principle, isang possibility o option din yan. Pero wala pang pag-uusap o matibay na pag-uusap tungkol dyan. Pero ma'am, yung dinadraft na resolution, sa tingin niyo pwede yung makatulong sa House sa kanilang ifa-file na MR, yung laman nun? Kasi I would imagine na dahil yung dinadraft na reso dito ay may references sa ilang mga dating justices, I would guess, hindi ko alam, pero I would guess na posibleng references din yon sa MR ng House. Pero hindi ko alam dahil dito naman ako miyembro sa Senado at hindi doon sa House. But I look forward na kung magfa-file sila ng MR, it's more na naglo-look forward ako na makakapag-refer kami doon sa MR nila dito sa aming debate sa August 6. by next week, ma'am, may ifa-file na yung reso na dinadraft ngayon? Pwedeng itanong yon doon sa pangunahing nagda-draft ng reso na iyon. Okay, Raymond, and then Dexter, and then balik kay Amor. Ma'am, whatever would be the result ng voting sa August 6, medyo mahaba pa yung February 6 na kung sakasakali na pwede pang mag-file as per the SC decision. Pero merong mga idea kasi na hindi lang naman daw kasi impeachment yung pwedeng gawin para maka-exact ng accountability from the Vice President. Now, are you supportive of any move coming from other agencies para ma-make accountable ang Vice President doon sa mga supposed anomalies where she was accused of dito sa impeachment as part of the articles of impeachment? Bukas naman sa kahit sinong government agency o institution at lalo karapatan ng mamamayan na pwedeng singilin kahit sino sa aming nagtatrabaho sa gobyerno, sa aming accountability habang hinahawakan namin yung public office. Of course, inaasahan ko pa rin at ipaglalaban namin na ituloy
yung impeachment process bilang siguro ito na yung isa sa pinakamataas at mahalagang proseso ng pagsingil ng public accountability. Hindi ko pa kino-concede na matutuloy na talaga yung botohan dyan sa August 6 dahil magdedebate pa kami. Pero kung anuman ang mangyari at hindi mangyari sa August 6, kung ang susunod na timeline o horizon na titignan ng mga advocates ng public accountability ay February 6, hindi naman po nauubos yung fighting spirit at yung energy ng mga advocates of public accountability. So, anumang front yan ng pagsingil ng accountability na iyan, umaasa ako na laging magiging handa at laan ang lahat. Okay, Dexter. Good morning, Sen. Good morning. Balikan ko lang po yung Joint Resolution number 1 dahil kasama dun sa sinusulong dun sa Open BICAM ay para maiwasan yung mga nasabing insertions. Ito ay para sa 2026. That's 2026, correct. GAA. Simula sa GAA doon. Ano naman po yung sa tingin nyo mga pwedeng steps na gawin ng Senado para naman dahil nandiyan na yun sa 2025 may mga insertions at kasama yan sa mga napuna ng Pangulo. Ano po sa tingin nyo ang para na mahalungkat at ma-expose bukod dun sa sabi ng Pangulo na pinasasubmit niya at i-publicize yung mga sangkot dun sa mga nag-insert? Mabuti nga na binanggit ni Presidente iyon sa kanyang SONA o nag-refer siya doon, and in particular binanggit niya yung pag-audit at pagsingil ng accountability at pagpaparusa sa kung sino man ang maaring may krimen kaugnay partikular sa flood control project. So mabuti kung mangyari yun para mailabas na lahat ng mga ebidensya. At sa kasalukuyang ginagastos na 2025 budget, of course, inaasahan ko na yung Commission on Audit ay laging laan na i-audit yan at gawing available sa amin dito sa Senado, lalong-lalo na sa minority, para magamit namin gabay sa pagdebate pagdating ng budget debates later this year tungkol sa 2026 budget. Paano po natin matitiyak yung kakaroon ng Open BICAM para dun sa susunod na budget, yung pagka-transfer ng mga, alam mo yun, yung para punta dun sa mga bagong insertions, tatanggalan ng budget yung isang departamento, halimbawa yung sa PhilHealth, ilalagay sa mga ganitong insertions. Paano po, makakatulong po yung Open BICAM doon? Makakatulong ang Open BICAM para siguruhin na bukod sa due diligence na dapat ginagawa naming mga mambabata sa budget making, andun din yung people's participation, pati sa budget making process. Na kahit sino sa kanila, mga organisasyon ng mamamayan, mga budget reform advocates na gustong mag-observe hanggang sa Bicameral Conference Committee on the Budget ay pwede nilang gawin in person o kaya online. Sila po'y i-furnish din ng minutes nung budget BICAM process at magkakaroon sila ng kopya, hard copy man yan o e-copy ng matrix, comparative ng House at Senate versions ng budget at kung papaano nireconcile yung mga magkakaibang provision yan sa ating GAA. Mambilang tugon dun sa nasabi ni Presidente sa SONA na pananagutin yung mga sangkot sa mga katiwalian, kickback, kalokohan sa flood control projects. According to Senate President Chis Escudero, magpa-file siya ng proposed bill na ipagbabawal yung mga politiko, mga kamag-anak na maging contractor or supplier ng mga government projects like flood control. Sa tingin niyo magandang panukalang batas ito, ma'am? Opo, pwedeng maging magandang companion measure yan sa proposed Senate Joint Resolution number 1.
And pwedeng simulan yon na paglagay ng guardrails talaga na yung mga grupo na may vested interests tulad nung nabanggit na contractors ay magkaroon ng firm parameters na hindi magkaroon ng undue influence halimbawa sa legislation or kahit sa representation sa loob ng legislature para pati sila bilang dapat private sector ay magkaroon ng accountability dun sa pag-participate naman nila sa government programs tulad ng infrastructure. And of course, kung gusto nating kontrolin ang o ipagbawal no ang partisipasyon naming mga nagtatrabaho sa gobyerno dun sa public works, kailangan siguruhin din na hindi lang gagamit ng mga palusot tulad ng paggamit ng mga dummies. So dapat mayroon talagang disclosure para magawa ng gobyerno ang kanyang tungkulin, siguruhin na may good faith ang lahat ng stakeholders dyan, alang-alang sa ating mga mamamayan na silang nagbabayad ng buwis para sa lahat ng ito. Mhm. At ma'am, aware kayo na meron talaga ng mga politiko may kamag-anak na contractor. So sa tingin nyo, mahirapan ba itong makapasa, itong panukalang batas na ito? Well, of course, may kasabihan na no one legislates against one's own interests. Pero narinig naman po naming lahat sa SONA yung sinabing iyon ni Presidente. And dapat naman siguro sumunod, hindi lang ang majority, pero ang lahat. Alang-alang din sa kung gustong mag-iwan ng mas maayos na legacy no, para sa mga susunod na taon. Amor. Ma'am, balikan ko lang po yung dinadraft na resolution on impeachment. In general, ma'am, can we say na it is seeking for the Supreme Court to reconsider its ruling? Yan po ba yung in general na prayer niya? Yung resolution na dinadraft na iyon, as I remember from nung pinirmahan ko yon, ay nagre-refer sa mga payo, mga gabay na mga dating justices. So syempre, sila dahil galing din sila sa Korte Suprema, meron silang tamang timpla ng disposisyon at sa kalengguwahe kung ano yung pinapayo nila sa amin na mga mambabatas at kung paano sa tingin nila tamang i-address namin yung Korte Suprema. So, siguro pinakamaganda tanongin nyo yung nangunguna sa pag-draft at papapirma dyan kung ano yung hinihinging pag-reconsider no, dun sa ruling ng Korte Suprema. Ma'am, kailan po kayo nag-sign and do you have a number kung ilan na po yung nakasign dun sa draft reso? Pumirma po ako nung unang araw ng 20th Congress. And as of that day, mga 4 na kaming nakapirma noon. Pero balak kasing magpapirma sa pinakamaraming kayang papirmahin. Hopefully going for a majority number ng mga senador. So pakitanong doon sa lead Senator John kung ilan na no posible as of today. Opo. And ma'am, puntahan ko lang po yung about Senator Kiko and Senator Bam kasi you mentioned earlier na binubuo nyo nga po yung malakas na puwersa sana ng opposition. That's why you wanted them to be on your side. Pero how would you describe your relationship with them now, ma'am? Are you still allies? O dahil ba nasa majority na sila, hindi na ganyan yung relationship? Paano po? We and our parties are still allies at klarong-klaro yon halimbawa sa House of Representatives. Kasi yung mga kapartido namin sa Akabayan, sa ML, good number mula sa LP ay magkakasama sa bloke sa loob ng House Minority. And yung House Minority na mula sa mga partido namin ay kasama namin dun sa, I would call it minority-led resolution tungkol sa open BICAM. So, sa ganyang ding mga issue na magkakapareho ang aming mga opinyon, ay yun yung bukas na posibilidad pa rin kahit dito sa Senado. So, mula sa United na minority, kaming 5,
possibility, lagi, depende sa issue, maimbita rin yung iba naming mga colleagues, lalo na or kasama na yung dalawa. So ma'am, you still consider them to be allies of the opposition and your allies po? I still consider them allies, and ang priority ko mula sa loob ng United Minority, kaming 5, patuloy akong kikilos para palakasin ang oposisyon sa labas ng Senado. At aasahan ko rin yung mga fellow minority namin sa House at yung ibang mga opposition forces sa LGUs at sa labas ng Kongreso. Before Raymond, ma'am, dun sa zona ni Presidente, binanggit din niya yung accountability and then pahusayin yung serbisyo, yung mga public utilities. Meron ba kayong mga isusulong na investigasyon para pagsunod doon sa nilalaman ng zona ng Pangulo? Bago pa yung zona ni Pangulo, at isang na-appreciate ko rin yung pagbanggit niya sa dapat singilin yung pangit na serbisyo sa tubig. Nauna ko nang na-file yung Senate Resolution number 16 na humihingi ng investigasyon dun sa mga, ayon sa COA, di umanong unfair provision sa mga joint venture agreements ng mga water district sa mga private concessionaires, lalong-lalo na ang Prime Water, ang Manila Water at ang Metro Pacific Water. And itutuloy po namin yan dahil yung usapin ng mabaho o maruming tubig ay yan ay pumapasok na sa usapin ng dignidad ng tahanan, no, ng bawat pamilyang Pilipino. Kahit yung mga catch-up plans na sinasabi ng mga water districts kasama itong mga concessionaires ay hindi sumasapat dahil malayo, no, ang nararating ng mga yon. At dahil din sa kulang talaga ang nilalaan na pondo para sa investments at saka maintenance nitong mga water concessionaires na ito. So, ma'am, nirefile mo yung resolution regarding that? Yes. Siya po ay Senate Resolution number 16. Ngayon. So, na-refer na po ba ito sa Committee on Public Services? I believe na-refer na. Na-refer na ba? Ido-double check po namin kung na-refer na. Pero looking forward ako na mukhang hindi pa nare-refer. Pero looking forward ako na tulad nung nakaraang kongreso na ito isa-schedule para sa pagdinig ng kanyang ng chair ng committee. Before Dexter, may patanong lang si Marlon Ramos. Senator Amy said reports on the senator's insertions, including those of SP Escudero, were not just allegation, but these are true. Did you notice these insertions in your review of the GAA? Is this also the reason why you did not sign the BICAM report? Una na akong hindi pumirma sa BICAM report. At yan ang aking sinignify at ginawa during the BICAM process ay dahil nga dinifund ang PhilHealth na paglabag na sa ilang mga batas, dahil hindi binigyan ng highest budgetary priority ang edukasyon. Pinuna din yan ni dating Minority Leader Coco Pimentel at sa iba pang mga dahilan. So dagdag na dahilan, ito yung isang vindication, yung lumalabas na nga na reports ng insertions. Okay, Raymond, and then Dexter. Ma'am, you mentioned yung doon sa case kasi na hinahabol natin accountability. Binanggit niyo yung COA. Yes. Hindi ba challenging sa part ng COA ito when it comes to the flood control program, considering na supposedly yung mga itinuturong nasa likod nito ay kung hindi man nasa Kongreso, ay nasa mga matataas na posisyon sa gobyerno? I think kahit dun sa recent na ipinakita ng COA na kaya niyang singilin yung unfair joint venture agreement provisions sa pagitan ng mga water districts at mga water concessionaires, napapatunayan nila na kaya nilang singilin, sitahin kahit yung mga ibang government agencies at mga nasa matataas na posisyon. Kaya aasahan ko rin sila bilang isang mahalagang constitutional body na patuloy na tutuparin ang kanilang tungkulin na iyan kahit sa ganitong iba pang mga maiinit na issue. Doon sa case, ma'am, ng water concessionaire,
maasa ba kayo na makakakuha kayo ng sapat na suporta doon sa investigation considering na merong dalawa sa pamilyang itinuturong nasa likod ng isang water company ang kasamahan ninyo sa loob ng Senado? Umaasa pa rin ako makakuha ng mas malawak at majority number of support. Dahil din, kahit kami sa legislature, kahit dito sa Senado, sensitive kami sa public feedback. Grabe, dumadami. Hindi tumigil mula nung nakaraang kongreso ang pagreklamo ng ating mga kababayan. Pati po mga local government units ay patuloy na nagrereklamo. At bago pa kami kumilos dito sa Senado, sila mismo ay kumikilos na. Iba't ibang mga probinsya, iba't ibang mga syudad, nangunguna na sa pagpapakansela ng mga joint venture agreements ng mga water districts nila sa mga water concessionaires na iyan. So, papaanong hindi rin kami susuporta dito sa Senado? Ma'am, ito, tawid ko na lang yung privilege speech kagabi. Kasi mukhang marami yung narinig namin tungkol sa illegal o itong online gambling. Yes. Parang marami ang mas gusto na yung total ban. Kayo ma'am, kasi doon sa una is you want regulated, Strict regulation. yung highly regulated yung e-gambling. Would you still stand doon sa ganong paniniwala nyo considering yung mga pronouncement ng mga kasamahan ninyo kagabi? Wini-welcome ko yung privilege speech kagabi laban sa online gambling ni Deputy Minority Leader Mig Zubiri. At isa nga ako sa dumaraming senador na naghain ng panukalang batas laban sa online gambling at yung aking nga yung kontra isugal bill. At mayroong maraming provision ito para sa napakastrikto, pinakastriktong regulasyon laban sa online gambling. Na dalawa sa pangunahin dyan ay yung pagbabawal ng online gambling sa mga e-wallets at super apps. Kasi nga yung cellphone natin ay hindi casino. Ganon din yung pagbabawal sa advertising ng online gambling kahit saan. Whether sa Trimedia, sa inyo, sa social media, at pati sa mga public spaces. So, excited ako na dinigin ito tulad ng itinaya ni Chair Erwin sa kanyang komite sa susunod na linggo. At ia-argue ko po talaga itong pinakastriktong regulasyon laban sa online gambling. Si Finance Secretary Ralph Recto, sabi nga niya kasi, ngayon pala, 60% yung illegal online gambling. So kung daw gagawing total ban, baka daw yung 60% maging 100% illegal operations. Do you think ganun din na magiging implication, ma'am, kung total ban? Well, yun yung isang concern ng mga nag-o-observe ng mga total ban sa kahit anong bisyo sa nakaraang kasaysayan dito at sa ibang mga bansa. But of course, kung total ban talaga ang pagdidesisyon na ng Senado o ng buong Kongreso, kahit sina Secretary Ralph sa Department of Finance ay kailangang sumunod. Pero sa usapin ng sinasabing revenues na ibinibigay daw ng online gambling sa gobyerno, yun yung dominant na sentiment namin dito sa Senado. At what price? At what cost? Kaya kahit sa aking kontra isugal bill, ang executive dapat handa siyang i-forgo kung anumang malaking porsyento ng sinasabing revenues na iyan. Alang-alang sa pagbantay sa kalusugan din ng ating lipunan dahil malakas ang public health approach ng aking kontra isugal bill at nang walang diskriminasyon ay gustong talagang lagyan ng malalakas at makakapal na guardrails laban sa masasamang social effects ng online gambling. Ma'am, yun daw isabong, binan na yun, pero tuloy-tuloy pa rin. So, pruweba daw ba yan na hindi nag-work yung ban? So, mas mabuting strict regulation tulad nung ipinupurso niyo?
maaring isa yun sa halimbawang sasabihin ng mga susuporta din sa pinakastriktong regulasyon kesa sa total ban. So, naglulook forward ako sa mga ebidensya tungkol dyan na ihahain namin pagdating sa hearings at lalo na sa plenary debates tungkol sa paano talaga nating ibibigyan ng batas itong tungkol sa online gambling. Okay, Dexter. Sen, nung nauna, parang maalala ko nabanggit ni SP doon sa nauna niyang press con na kasama sa pag-uusapan doon sa all-member caucus yung kung paano i-treat yung mga bills na umabot na sa third reading ng 19th Congress na hindi umabot sa BICAM. Napag-usapan po ba yun? Kasi may mga bills kayo nung 19th na hindi na Yes. nag-BICAM. Any Oo. update po doon, Sen? Oo, salamat sa tanong. Yes, napag-usapan din sa All Members Caucus at madali namang napagkasunduan dahil tradisyon naman yan ng Senado, pati sa House, na yung umabot sa advanced stage of legislation ay dadaan na lamang sa isa o dalawang pagdinig muli bago i-plenary interpellation at amendments din. And for one, naglulook forward ako na yung umabot sa second reading ba yon nung nakaraang kongreso, yung unang bill na hina-highlight natin. Yes, umabot sa advanced stage of legislation yung amendments sa Safe Spaces Law. Lalo na para palakasin ang proteksyon sa ating mga kababaihan at sa persons of diverse SOGI-esque, lalo na sa digital spaces. Given yung napakabilis na advances sa AI, yung masamang, hindi advances para sa akin, pag-atras ito kaugnay ng mga deepfakes. Gayon din, excited ako ituloy yung trabaho sa pangunguna ng Committee on Women, yung tungkol sa, yung pangalawa natin? Hindi, yung pangatlo yan yung pangalawa. Yes, yes. So, yung isa pa na excited akong isulong muli ay yung tungkol sa Magna Carta of Children para lalong madagdagan ng proteksyon ang ating mga bata sa mga partikular na sitwasyon pa, halimbawa krimen o mga sakuna tulad ng pinagdadaanan ngayon ng ating mga kababayan sa habagat, bagyo at baha. At yung mga batas din, mga panukala tulad ng Child Tourist Safety Bill o yung Sandy's Bill para matugunan yung mga dumaraming nakakalungkot na incidents ng pagkamatay o pag-injure sa ating mga bata sa mga tourist spots. So, ma'am, may tigi-tigisan na kayo na committee chairmanship. Meron pa Yes. bang madadagdag? Kasi may 3 pa na bakante Oo nga. Ethics, yung Yes. banks, at saka yung urban poor plan, housing. Yes, Oo. yes. Opo, masaya po kami sa minority na makapagsisimula na kami o makapagpapatuloy sa aming pagtrabaho sa kani-kaniyang komite na chine-chair. And yes, batid po namin na may at least 3 pang komite na hindi pa nahalal ang mga chair nito. And naglulook forward po kami para sa mas balanse naman kasi napapansin po kahit ng ating mga kababayan, hindi naman balanse yung pag-distribute ng committee chairpersonships para din maging efficient at effective yung paggana ng committee system namin dito sa Senado. So, umaasa kami o nag-hope kami na madagdagan pa yung mga komiteng lalaan sa minority. So, may info ba na yung 3 remaining committee ay i-offer sa minority? Na-offer na earlier yung at least isa pa doon, pero sa ngayon wala pang matibay na impormasyon o commitment na mapapasa amin nga. Pero i-follow up po namin yan. Ma'am, may pahabol si Marlon. How do you feel about our fellow, sabi niya, your fellow kakampings who are openly attacking Senator Kiko and Senator Bam for their decision to join the majority? Hindi ko pwedeng i-legislate ang damdamin nino mang kahit kasama or kadiwa
I think may sariling paliwanag yung dalawang kapwa senador tungkol dyan. So ako naman basta nakatutok pa rin sa patuloy na pagtatrabaho dito sa Senado at patuloy na paninindigan alang-alang sa ating mga kababayan, lalo na sa mga economic issues na talagang top of mind or bottom of bituka ng ating mga kababayan. At kasama po yon sa mga tatrabahuin at paninindigan ko sa patuloy na pagpapalakas ko sa oposisyon sa labas ng Senado. Ma'am, na-refer na daw sa public services yung inyong reso tungkol dun sa mga water concessionaire. So kung Great, sakaling yes. magkaroon na ng schedule, sino yung mga i-recommend nyo na ipatawag ng Committee on Public Services? Oh, I'm sure by now, iniisip na rin ng chair ng komite ng Public Services tulad ng pag-uusap namin nung 19th Congress at masaya ako sa balitang ito na tatawagin talaga yung mga local chief executives na may kinalaman at yung dumadami sa kanila ngayon, inaaway ngayon yung issue ito, yung in charge sa kanilang local water districts, yung mga water concessionaires mismo, at yung mga government agencies na may oversight dyan, pangunahin na ang luwa para ilagay natin sa ayos, no? Yung pati yung Public-Private Partnership Center, no? Ilagay natin sa ayos itong mga di umanong joint venture agreements na ito na dapat joint talaga, na dapat yung agreement ay tuparin talaga, at kapag hindi, may remedies naman. Lalo na yung ating mga constituents at customers ng local water districts at mga private concessionaires na ito. Dahil sa ngayon, halimbawa, wala pa sa guidelines ng PPP Center, paano iwawas to? Unfair naman yun, di ba? Matrap sa ganong kontrata na yung isang panig, hindi naman tumutupad. Ma'am, makakatulong ba dyan para ma-resolve yung issue sa mga water concessionaire, yung proposed bill para sa creation ng Department of Waters? Di ba may ganun? Posibleng, o malamang dahil mainit talaga itong issue ng pangit na serbisyo sa tubig, malamang papasok yan sa pagdinig din sa bill tungkol sa Department of Water. Mhm. And then, panghuli na lang siguro to kung wala nang habol from NIMFA. Prudent po ba na hintayin ang filing ng motion for reconsideration at decision dito ng SC bago mag-decide ang Senado? Although sinabi na ho ni Senate President Escudero na hindi kailangang hintayin kasi 13-0 vote at malabo na daw yung mabaligtad pa. Well, parang tawag dito, common wisdom, lalo na ng mga abogado na malabo na daw maiba. Pero malay natin, dahil ang Korte Suprema naman ay kung sa tingin niya, kung sa desisyon niya, karapatan din niya i-reverse ang sarili niya. Malay natin. Kaya nga't nung simula pa lang, nung narinig ko, nabalitaan ko na magfa-file ng MR, motion for reconsideration ng House, sa tingin ko, common sense lang o wise lang na sana intayin namin yan dito sa Senado bago kami magdesisyon, kung ngayon na talaga kami magdedesisyon. Pero yun na nga, napagkasunduan namin August 6. So doon namin ilalabas at doon ko rin ilalabas yung aking mga argumento at opinyon at kung talagang pipilitin, boto, and hopefully by that time, may marereferan na kami na motion for reconsideration ng House para sa aming debate. Okay, and last question from John. Ma'am, reaction lang po kung nabalitaan nyo, yung may na-arresto raw NBI, Alice Guo of the Metro. Ayan. Ito po ba, yung problema na fake, double na birth certificate, nagpapatuloy po ba? Kasi po sa pagkakaalam nyo po. Mukhang nagpapatuloy pa rin. Kaya live na live pa rin yung maraming rekomendasyon ng Senate Committee on Women noon sa iba't ibang government agencies kasama ang Philippine Statistical Authority na talagang siguruhin na tumutupad sa proseso, nagsasubmit ng lahat ng requirements at chinecheck talaga ng PSA, nag-due diligence talaga ang authority sa mga dokumentong itong mahalaga tulad ng birth certificate at lahat pa
ng mga government agencies na nagre-require niyang birth certificate bago i-issue ang mga dokumento at ibigay ang mga karapatan ng mamamayan. Tulad halimbawa sa business permit at kung ano-ano pa na isa yon na ginamit di umano nitong taong ito para magpanggap na Pilipino at magnegosyo din dito sa ating republika. Ay, pabo lang. Ma'am, the mere fact na Senator Win magiging chairman ng Committee on Finance, mataas ang yung expectation na maiwasan na yung mga naging controversy sa 2025 budget. Yes, umaasa ako na sa chairmanship ni Sen. Sherwin ng Committee on Finance, mas mabibigyan ng konsiderasyon kung hindi man commitment sa mga initiatives ngayon para sa Open BICAM at iba pang pamamaraan na gawin talagang transparent at accountable yung legislation dito, lalo na sa budget process. Okay, no more? On that note, marami pong salamat, Maraming Senator salamat, Risa Sally, Hontiveros. Ma'am.